Gawin sa ngayon eh. Dahil wala pa akong sapat na pera para makasal kami. Kung magsasama kayo, kaya mo ba siyang buhayin? May bibigay mo ba sa kanyang maayos na buhay? Sa magiging apo ko. Gagawin ko po ang lahat. Magsisikap ako. Masipag si Greg, ma. Ano bang trabaho niya? Ano po? Mason po. Nagtatrabaho po ako sa construction. Ano? Sus ko. Anong buhay ang maibibigay mo? At malamang hindi ka permanente sa trabaho mo. Paano kayo mabubuhay niyan sakaling mawalan ka ng trabaho? May iba pa po akong alam na trabaho. Kahit ano pong matinong trabaho gagawin ko. Huwag lang magutom si Christine at ang magiging anak namin. Ang yabang mo. Ma'am, hindi po ako nagyayabang. Hindi ko siya pwedeng hayaang sumama sa'yo. Oh, Dahil wala kang maibibigay na magandang buhay sa kanila. pero Ma, anong ibig niyo sabihin? Christine, hindi ka makikisama kay Greg. Ano? Papayag lang akong sumama ka sa kanya. Kapag kaya na niyang ibigay sa'yo ang isang maayos na buhay. Dito sa ating dulang, ito ang aking buhay. Anak, tama na, Tana. Tana, huwag ka na umiyak. Karga-karga ka na ni Mami. Tana, kakalungkot. Di ka pa nakikita ng daddy mo kasi hindi pa siya pwedeng pumunta dito. Ayaw ng lola mo. Pero, meron namang paraan para makita ka niya. Mamaya, magsisend ako ng picture sa kanya. Tayong dalawa. Miss na miss ko na si Greg. Alam kong sobra nang naghihirap ang loob niya. Alam ko mahal na mahal niya kaming mag-ina. Gagawin niyang lahat para makasama kaming muli. Hihintayin ko yun. Kanina mo pa pinagmamasdan yung cellphone mo. Ano ba meron dyan? yung pinadalang picture ni Christine kasama ang aming anak. Oh? Nanganak na ho siya. Ito nga po, ang cute ng baby namin sa Selena. Oo nga. Lalaki ba o babae? Baby boy po. Reggie ang pangalan. Bakit hindi mo puntahan? Para naman makita mo at mahagkan mo lang ang anak mo. Magsasayang lang po ako ng oras dyan. At kahit magmakaawa ako, alam ko na hindi papayag ang mama ni Christine na makita ko silang mag-ina. Lalo na ang makausap. Ibang klase talagang ugali ng mama niya. Pero may binitiwan po siyang salita dyan. Napapayag siyang makasama ko ang aking mag-ina. Kung makatitiyak siya na magiging maayos ang buhay nila sa poder ko. Kaya ba halos patayin mo na yung sarili mo sa pagtatrabaho? Parang napakahirap yata ng kondisyon nun. Hindi pa ba sapat yung ginagawa mong pagsisikap at pagmamahal sa kanila? Hindi po siguro. Ay, Basta gagawin ko po ang lahat para patunayan na kaya kong bigyan ng magandang buhay si Christine at ang anak ko. Para makasama ko na sila.
happy-happy kami. Konting inuman. Diyan lang ako sa malapit na bar. Salamat na lang, Jimmy. Uwi na lang ako. Hindi mo malang babawasan ng kahit konting bariyang sweldo mo. Araw-araw ka nagtatrabaho. Mag-enjoy ka paminsan-minsan. Sayang ang pera. Itatabi ko na lang. Kailangan ko mag-ipon. Para ano? Para makuha mong yung magina. Ako, makukuba ka na sa pagtatrabaho dito sa construction. Hindi ka pa makakapag-ipon ng malaking halaga para ipakita sa mata pobre mong biyanang hilaw na kaya mo nang buhayin ang iyong magina. Paul, nag-iipon ako para makapag-umpisa ng kahit anong negosyo. Negosyo. Kasi kung pagtatrabaho sa construction ang aasahan ko, imposible talaga ang pag-asenso. Talaga. Pero kung makapag-negosyo ako, kahit maliit lang, pwedeng swertehin ako. Bahala ka na nga. Puro imposible ang iniisip mo. Magtatrabaho ka sa ibang bansa? Opo, Jocelina. Abay, saan ka kukuha ng pang-placement fee mo? Yung naipon ko po, gagamitin ko para makapagtrabaho sa abroad. Ito ang aking buhay. Kung plano mong imbitahin sa first birthday ng apo ko si Greg, huwag mo nang gawin, Christine. Ma, karapatan niya makita man lang at makasamang anak namin sa kanyang first birthday. Hindi nga pwede. Eh bakit nga ako? Ang gusto ko siyang masusunod. Kaya huwag mo nang ipagpilitan na sa'yo. Kung ayaw mong mag-away tayo. Akala ko ba'y paalis ka papuntang Dubai? Ano nangyari? Napeke ako, Tol. Naloko ko nung employment agency na in-applyan ko. Ano? Yung naipon ko na para sa pamilya ko. Na-scam. Pinangalan sa sanang paraan para matupad ang pangarap kong makasama ang aking magina. Tapos, ganun pa nangyari. Paano ka na? Bahala na. Pero hindi ako susuko. Patutunayan kong kaya kong bigyan ng magandang buhay ang aking magina. Asa na ngayon ang mayabang na Greg na yon? Hindi na nagpaparamdam sa'yo, ah. Nakita mo na? Wala na siyang pakialam sa inyong mag-ina. Ma, hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Greg. Christine, ang tao nagbabago. Madaling makalimot. Pero hindi si Greg. Alam ko babalikan niya kami. Dahil mahal niya kami ng anak ko. Huwag ka nang umasa pa. Tama lang na hindi ako pumayag na makisama ka sa kanya. Dahil miserableng buhay lang ang ibibigay niya sa'yo.
Christine. Greg, Di mo ba ako papapasukin? halika. Tuloy ka. Upo ka. Kala ko wala na kaming halaga sa'yo ng anak natin. Matagal kaming walang balita sa'yo. Halos 4 na taon. Nagtrabaho ko sa ibang bansa para tuparin ang pangarap ko. At patunayan sa mama mo na kaya kong bigyan kayo ng magandang buhay. Pero alam kong kulang pa ang naiipon ko. Kaya lang nang malaman kong namatay sa sakit ang mama mo, nagpasya akong umuwi dahil alam kong kailangan niyo ko. Kailangan talaga. At bago nawala si Mama, sinabi niya sa akin na ihingi ko siya ng tawad sa'yo. Kasi ayaw din niyang lumaki ang kanyang apo na malayo sa kanyang ama. Kaya niya ginawa yun dahil para nga magsikap ka, magpursige sa buhay. At ang ginamit niyang dahilan, kami ng ating anak. Ginawa ko yung Christine. Kahit paano nagpumilit akong baguhin ang buhay ko. Alam ko, kulang pa. Ngayong narito na ako, kung ano man ang naipon ko, magagamit natin para magsimula tayo ng isang maayos na buhay. Salamat. Salamat, Greg. Kahit malayo ka sa amin, hindi mo kami kinalimutan. Hindi ko magagawa yun, Christine. Dahil kayo ang buhay ko. Kayo, ng anak natin ang kaligayahan ko. Greg, Mahal na mahal ko kayo. Dahil sa mga sinabi sa akin ni Christine, nagbago ang pagkakilala ko sa kanyang mama. Paraan lang pala niya na paghiwalayin kami ng aking mag-ina para matuto akong magsikap at maipakita ang tunay kong pagmamahal sa kanila. Nakalulungkot nga lang na hindi na kami nagkita pa ng kanyang mama. Pero malaki ang nagawa niya para sa aking buhay at sa aking naging pananaw. Ako si Greg, at ito ang aking buhay. Puno ng iba't ibang hamon ng ating buhay. Marami tayong dapat pagdaanan bago makamit ang ating inaasam at ang tunay na kaligayahan. Mga nagsiganap. Susana Villegas, Phil Cruz,